I'm on my way to help some friends sa moving nila kasi kailangan na lang mga last na gamit na lang naman yung kailangan nilang i-move. So magre-rent sila ng trailer and ayun, we're going to help them. I would like to share with you guys na kapag may sasakyan naman kayo or let's say may mahihiraman naman kayong sasakyan, cheapest way is yung mag-rent na lang kayo ng trailer from Motonet. Before, ang pricing nila was 10 euros per day but nowadays 20 euros na siya kapag hindi ka member. So wala namang bayad yung mag-sign up for membership. So I would suggest na mag-sign up na lang kayo for membership kasi 10 euros lang yung bayad nun per day. But take note na yung per day nila is at the same day. So, let's say, for example, you will be renting the trailer at 1 p.m. You'll have to return it at the same day before yung closing nila. So, that's usually until 7 p.m. So, kung magre-rent lang din kayo ng trailer, mabuti na umaga pa lang i-rent nyo na kasi same price lang din naman. And again, at the same day siya kailangan ibalik. So, yung nangyari kasi dito sa i-rent na trailer is ang start namin 5 p.m. Tapos, after na lang mabook ng trailer, dun lang napansin na until 7 p.m. lang pala. So, kailangan lang din siyang ibalik 7 p.m. Kasi, ang maalala ko before, 10 euros per day, na akala ko yung counting from 5 p.m. today until 5 p.m. tomorrow. So hindi pala, nakalimutan ko yon na dapat at the same day lang din ibabalik before mag-close yung store. So, kung hindi naman ganon super dami yung gamit nyo, trailer na lang. At least kung the whole day nyo yun i-rent, at least kahit pwede kayong magbalikan, ganyan. Pero, syempre, sa bagay, kung malayo naman or another city yung pagmumuvan nyo, medyo mahirap kapag balikan. Siguro kapag ganon naman na malayo yung lilipatan nyo or super dami ng gamit nyo, mas mabuti naman ang mag-rent ng van. So, kung may kakilala naman kayong driver, at least yung van lang yung i-rent nyo. Pero pwede din na kung wala kayong pwedeng driver ng van, kasi kapag meron kang driver's license na AB permit, pwede kang mag-drive nung mga ganong van, yung mga maliliit na van. And pwede yung mga moving van. Pero kung wala naman kayong kakilalang pwede mag-drive ng van, pwede din kayong mag-rent nung may kasama ng driver. I would suggest na i-check nyo yung website ng mutomailma.fi kasi pwede nyo dong ikilpilota yung mga muto firma. So, ilalagay nyo lang doon yung mga info, like yung present address, tapos kung saan kayo lilipat na address. Tapos, I think pati yung sukat nung lilipatan yung apartment or yung panggagalingan yung apartment para lang meron silang idea kung mga gaano kadami yung gamit nyo. Tapos, I think meron din doon yung tatanungin na gaano kabigat yung pinakamabigat nyong gamit. So, usually naman kapag ganun yung mga sofa, bed, tsaka kung meron kayong pukin peso ko washing machine, mga ganon, yung mga malalaking machines. So, ayun. Pero doon kasi, isasend nila sa inyo kung sino ang may best offer. So, magbibigay yung mga moving firms, mga muto, firma, ng parios nila, ng mga offers nila sa inyo. And kayo nang bahalang pumili kung anong muto firma yung pipiliin nyo doon. Nagawa ko na yun dati, twice or thrice na ata. And syempre, yung pinakamura yung kinukuha ko. Pero kapag ganun din, yung mga moto firma na ganyan, minsan may mga delay. So, yung pinaka-last kong na-experience na ganyan was nung nag-move ako from Lahti to Helsinki, tapos from Helsinki to Espoo yung second time na may mga delay talaga minsan yung mga van. Pero, ayun, yung masasuggest ko lang din sa inyo para mas makamura din kayo kapag kailangan yung mag-moto.
snow. Hello everyone, another day, another Euro. So dito tayo sa free ice skating rink. Wala masyadong tao, kaya free tayo mag-practice. Pero ang daan, medyo madaming snow. No, eh. Hindi naman masyado madami, Yan, pero Sophie. oo. Pero merong mangilan-ngilan. Sumamalays tunod ka na daw kapag ka natututo ka na mag winter activities. Char. So sumamalays tunod ka na lang. Ano? Doon ka na mag-ice skating eh. Ano? May siso lang ako. Siso. Kasi na. Ay. Struggle is real. 15 kilometers pa. Charot. Ilang ano doon kaya pa? 1 kilometer. Eh, 400. 100. 400. 400. Ay, 400 or 350. Depende sa kung saan ano ka. So, ice skating is always free in Finland. And may mga benches. Pwedeng upuan, pag-iwanan ng gamit. Ayan. Meron din to para sa mga nag-aaral. So, parang pag sa matatanda, rollatory. Rollatory. Ayan. Kagandahan sa Finland, free ang... Ay nga, paulit-ulit. Free ang ice skating. Tapos may mga ice skating rink, nagpaparent sila ng ice skate. So, hindi pa kailangan bumili. Kung gusto lang mag-try, hindi pa kailangan bumili ng sariling ice skates. May mga nagpaparent. Pero actually, mura lang naman. Like yung sa bili ko dito sa akin. 30 euros, 40 euros. Parang ganun. Tapos pwede naman kayo magtingin ng Facebook Marketplace. Mas mura na naman. And yun naman, at least, mas malambot na. Kasi kapag bago, medyo matigas, medyo masakit sa paa. Pero kapag yung mga nagamit na second hand, actually maganda din kasi medyo nalambot na siya. Tapos, pwede ding ano isa? Kaya pa? Tapos, meron din mga naghahasa ng ice skates. Like yung sa XXL. Si Baron kanina dumaan kami, pinahasa yung ice skates niya. Bella. A feather. Nilalamig yung mga kaya. Ay, hindi ba? Tutulog sila.